pero ngayong araw na ito, mga kapatid, alam po natin na never po namatay na po ang ating pong Panginoon. At ngayon, mga kapatid, ngayong oras na ito, ang ating pong sinasamba ay buhay at maluwalhati. Hallelujah! Kaya ngayong gabi, mga kapatid, naniniwala po ako po sa Bible, 2 na nagkatipon po, andun po ang ating pong Panginoon. At ngayon, mga kapatid, alam po natin na ngayong gabi, nandito po, mga kapatid, ang ating pong makapangyarihan, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Hallelujah! Kaya ngayon, let's worship Jesus. Let's give Him the highest praise. Hallelujah! Hallelujah! We honor you. Come on, mga kapatid, before we start, ngayon pong gabing ito, mga kapatid, ating pong punuin po ang sanktuaryong ito. Hallelujah! Ng mga papuri na deserve po ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! You deserve all the honor, Jesus. We worship you. We adore you. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Hallelujah! Sa kaligtasan. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you, Jesus. Hallelujah! 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 And ngayong gabi na ito, mga kapatid, hayaan po natin na ngayon pong gabi, mga kapatid, ay atin pong i-focus ang atin pong mga sarili sa atin pong Panginoon, na anuman po mga bumabagabag po na marahil po pagsubok, mga problema, sa school man yan, sa trabaho, sa pamilya man yan, mga kapatid, hayaan nyo po na ngayong gabi po ay atin po munang alisin at atin pong i-focus po ang atin pong atensyon, ang atin pong focus po sa atin pong Panginoon, because He is the author and the finisher of our faith. Kaya ngayon, mga kapatid, bago po tayo mag-start, hayaan po muna natin na atin pong awitan ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. Habang patuloy po nating pinupuri, sinasamba ang ating Panginoon ngayong mga oras na ito. Hallelujah. Kumang mga kapatid, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ang punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang Diyos na nagligtas, nagbigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kung siya ating tinataas, sinasamba. Hallelujah. Let's open our hearts, our minds. Hallelujah. Ang focus tayo, mga kapatid. Gabing ito ay inilaan natin para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah,
ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus. Iwitan po natin ay mumula sa ating mga puso. Hallelujah. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Hindi man tayo karapat-dapat mahal mo, mga kapatid. Ngunit tinawag tayo ng anak. Hallelujah. Minahal tayo ng Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hallelujah. Di tayo kamahal-mahal, mga kapatid. Ngunit dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Inabot niya tayo. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Ang isang tulad ko. Tinapit sa piling mo na sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo. Hallelujah. Come on, mga kapatid, raise your voice to the Lord. Hallelujah. Basta papurihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang nag-iisa at dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa'y purihin sa pahig. Luwalhatiin natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. O Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas po namin ang iyong banal at nag-iisang pangalan sa aming pangalagitaan. Hallelujah, tunay na napakabuti mo. Hallelujah, salamat po sa pag-ibig. Sa iyong katapatan, sa aming pong mga buhay, sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na provision, sa patuloy na protection. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay magkasama-sama. Hallelujah, upang ikaw ay mabigyan namin ng kaluwalhatian sa gabing ito. Salamat sa pag-iingat na dinala mo kami ng ligtas sa lugar na ito, O Diyos. Hallelujah. At sa gabing ito, sa pagsisimula po ng iyong gawain, pangunahan mo kami at samahan. Linisin mo po ang aming pong mga motibo at hangarin. Linisin mo ang aming puso't isipan. Naway pagindapatin mo po kami sa ipong harapan. Hallelujah. Sa aming pong pananalangin. Hayaan mo kami manalangin na may pananampalataya. Hallelujah. Masumpungan mo kami na may malinis na puso. Hallelujah. Hallelujah. Kinasasabikan namin ang iyo pong presensya. Hallelujah. Ibuhos mo po ang iyo pong masaganang presensya sa aming pong kalagitnaan. Tunay na nararamdaman namin ang iyo pong pagsama. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat ikaw ang buhay na Diyos. Hallelujah. Na kailan may hindi mo kami iniwan. Salamat sa iyo pong dakilang probisyon. Salamat po sa iyo pong presensya na patuloy naming nararamdaman. Hallelujah. Pangunahan mo kami, O Diyos. Samahan mo po ang bawat tatayo na iyo pong gagamitin sa gabing ito. Itago't ikubli mo po sila sa iyo pong likuran. Hallelujah. Lalong-lalo na po ang magdadala ng iyong salita. Punasan mo po ang kanyang labi. Ikaw magkontrol ng kanyang dila. Hallelujah. Hayaan mo pong ang bawat salitang mamamutawi sa kanyang bibig ay magsilbing pagpapalat kalakasan ng aming pong mga kaluluwa. Hallelujah. Dalangin namin na ang aming pong mga puso ay punuin mo at busugin. Hallelujah. Ng iyo pong mga salita. Maraming pong salamat. Inaangkin namin ang katagumpayan ng gabing ito sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat. Patuloy mo kaming pagpalain, O Diyos. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. And balaya na po tayong makakaupo pansamantala mga kapatid. Hallelujah. And muli po ay good evening po sa atin pong lahat. Good evening po mga kapatid. Batiin po natin pong katabi ng good evening. Yan. Good evening din po sa lahat po ng kasalukuyan pong nakaantabay po
sa atin pong live streaming ngayon pong gabi. And right now, mga kapatid, ang month na po natin ay ano na pong month ngayon, mga kapatid? April na po, sobrang bilis po ng panahon. Parang yun noon po, ang January po, ang tagal-tagal. Pero ngayon po, biruin niyo po mga kapatid, natapos na po ang February, March, and ngayon po ay April na po agad mga kapatid. And I know na pagpapalain po tayo ngayon pong April na itong nasiksik, liglig at umaapaw na biyaya ang darating po ngayon pong month ng April mga kapatid yan. So, sa atin pong announcement mga kapatid, alam naman po natin na nagpapatuloy po ang atin pong morning devotion and night exhortation. Ganun po man mga kapatid, ngayon pong week ay as per ating pong pastor, butihing pong pastor, ay kinancel po muna natin. And magpapatuloy po to next week mga kapatid, hindi po dahil na-cancel na po ay cancel na po mga kapatid. Next week po ay mag-resume na po ang atin pong night exhortation and morning devotion. Nakakamiss po mga kapatid. Di ba po mga kapatid, aminin po natin, parang kulang po yung atin pong linggo mga kapatid kung wala po tayong live or wala po tayong babalikan po na kumbaga nung halimbawa po, kung di po tayo nakapanood kagabi, makakapanood po agad natin. Pero ngayon mga kapatid, parang nakakapanibago po na once na magbukas po tayo ng FB tuwing pong mga alas 7, wala pong live mga kapatid. Pero ganun po man mga kapatid, next week po, ay antabayanan po natin dahil po magbabalik na po ang atin pong night exhortation and morning devotion po. Same pa rin po ng oras po mga kapatid. Hallelujah. And right now, dahil nga po bagong buwan na po tayo, ano pong team po natin last month mga kapatid? Yun, ang galing talaga ng ating magna cum laude. Season of Surrender. Tandaan niyo po ba mga kapatid ng atin pong verse? Yon, 7 and 8. Ngayon mga kapatid, parang naawa siguro yung maiksi na lang mga kapatid yung ibinigay po. Pero last week po, kahit po, kumbaga po nung last month po, kahit maiksi po, madali naman po mga kapatid na i-memorize po. And ngayon mga kapatid, ngayon pong month ng April, ang atin pong theme for the month of April is the power of the cross. Yan mga kapatid. Ang kapangyarihan po mga kapatid yan po. And ngayon mga kapatid, ng atin pong memory verse po ay ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18, which says mga kapatid, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Wow, parang madali-dali mga kapatid, di ba po? Isang verse lang yan. Sa wikang Tagalog po, yan. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na papahamak, ngunit ito'y kapangyarihan sa Diyos na sa atin ay nangaliligtas. So, kung mamaya siguro mga kapatid, meron na po agad tayo recitation, madali po natin masasaulo dahil kapag inintindi po natin yun pong thought, madali po nating mauunawaan. And I know mga kapatid na pagdating po ng month ng last week po ng month, alam po natin yan mga kapatid na masasaulo na po natin ang atin pong memory verse po. Hallelujah. And sana po ngayon pa lamang po mga kapatid ay magsaulo na po tayo at para hindi po tayo karaming po at the end of the month po mga kapatid yan. So after po niyan mga kapatid, dadako na po tayo. Alam ko po na pinagpala po ba kayo mga kapatid? And I know na ngayon pong gabi na ito ay pinagpala po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya po ngayon ay magbibigay po tayo para po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Pagpatuloy
Panginoon, maraming salamat sa buhay sa kalakasan ng Panginoon binibigay sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapala, maging sa kahusayan, mga pagpapala na nabigay mo, mga dahilan kung may kami ng paghahanap buhay. Kaya naman, Panginoon, dinadalain namin pagpalaan po bawat isang bukas ang puso, bukas ang isip, Panginoon, bukas ang palad, para po sa pagsuporta sa financial sa gawain ng mga prayer meeting. Dalangin namin, Panginoon, paspasan mo po ito at magagaan pa sa lalo pa ikalalago ng gawain mo ng prayer meeting sa lugar po ng UPC Akbalayan. Paspasan mo pong bawat isa sa iyong pangalan, in Jesus' name. Amen. Kaya po muna ulit tayo makaupo mga kapatid. So last week po mga kapatid, alam na po natin yan, nagkaroon po tayo ng Bible Trivia. Sino po kayo ng Bible Trivia last week? Sino ba? Si Abby. Ano po kaya kanyang Bible Trivia mga kapatid? Nakaka-interested po mga kapatid yung Bible Trivia niya. Yan, nahulog sa Silya na nag-cause ng kanyang ng pagkamatay. Sino po yun mga kapatid? Ellie! Yan, si Ellie. So, ayun po yung Bible trivia po natin last week na ang sabi po din mga kapatid ay kung sino daw po yung tama po ba, nahulog daw po sa upuan na nag-cause daw po ng pagkamatay din po daw mga kapatid. Ayun po ay si Ellie na matagpuan po natin sa 1 Samuel chapter 4, verse 15 to 17. At ngayon gabi mga kapatid, alam ko po na ang Panginoon po ay may inihanda pong bagong kalaman po para po sa ating lahat. At ngayon, tinatawagan na po natin si Sister Ces para po pangunahan po tayo sa ating Bible Trivia. Hallelujah, praise God mga kapatid. So, may salamin na po ako para po ikita ko na po ang mga verse po natin na gagamitin. So, yung mga kapatid, ang ating pong Bible trivia sa gabing ito, did you know what was the exact number of people on the ship with Paul when it was wrecked po, mga kapatid? Sa Tagalog po, ilan daw po yung eksaktong bilang ng mga tao na kasama po ni Pablo sa barko nung ito po ay nawasak? Kasama po si Pablo sa bilang, so meron na po tayong idea, may isa na po. Tingin niyo po, ilan po mga kapatid? 27 daw. 11. Sige. 27. Higher. 37. 27. Higher. 42. 30. Higher pa. 300. 200 plus. Lower naman. Ay, hindi. 200 plus is that. Higher pa. 279. Siya, malapit na. 289. Ay siya, malapit-lapit na. I-ano na natin, i-flash na po natin Sister Abby. It's 276 people po. Ayan mga kapatid. Kasama po doon si Pablo sa bilang pong yun, sa 276. So, ang ating supporting verse po mga kapatid dyan ay yung Acts chapter 27 verse 37. And we were in all in the ship, 216 souls. At kaming lahat ay nangasa daong ay 276 na kaluluwa. Tanong po tayo sa 40. At sa mga naiiwan ng iba ay sa mga kahoy, at ang iba ay naman sa mga bagay na galing sa daong, at sa ganitong nangyari na ang lahat ay nangatakas na ligtas hanggang sa lupa. So, sa ating nabasa mga kapatid, it is 276 po. Kaya binasa ko din po yung yung verse 44 because it says mga kapatid sa 276 pong katao pong yun, lahat po sila ay ligtas pong nakarating sa kanilang paroroonan. So, a brief background mga kapatid sa storya po ng Acts chapter 27. Si Paul po mga kapatid, he was a prisoner that time na on the way po sila sa Rome. So, kailangan po, papunta po doon, kailangan po nakabarko sila mga kapatid. Ayun po. So, kaya po siya papunta sa Rome mga kapatid, it's to stand trial before Caesar daw po. But even in chains mga kapatid, he stood out as a man of faith and authority po. And while yung mga sailors po, yung mga kasama niya pong prisoners, even the soldiers mga kapatid, ay nagkaroon po sila ng panic. Sabihin po natin, to make the story long short mga kapatid, nagkaroon po ng malakas na ulan or bagyo mga kapatid or storm or kung sabihin po. And nagpanic po yung mga kasama po ni Paul po that time. But si Paul po, he remained calm, naging kalmado po siya because God had already spoken to him by through an angel mga kapatid. Ang sabi po sa kanya ng Panginoon,
sa pamamagitan po ng isang anghel na ano po mga kapatid, na wala daw pong buhay ang mawawala po doon sa ship na yon, no? Only the ship will wreck. Yung barko lang daw po yung mawawarak. And that instead of panicking mga kapatid, yun nga po, si Paul po, he became the source of hope and leadership even though he was technically considered as a prisoner po mga kapatid. So in the end, everything happened po according po sa sinabi ng Panginoon. And praise the Lord mga kapatid, yung 276 na tao pong yun, nung nawarak po yung barko, kumapit po sila sa mga board, tapos po doon sa mga broken pieces po ng barkong pong yun. So, yun mga kapatid, by that, we can see that Paul is not just a mere passenger or a prisoner po mga kapatid. He was used by God as an instrument po para po maging, to bring assurance, faith, and direction po in the middle of the crisis. So, yun lang po mga kapatid, sa Diyos po ang kapurihan. Hallelujah. Yan mga kapatid, sobrang detailed po ng trivia po ni Sister Ces. God bless you, Sister Ces, sa napakaganda at sobrang prepared po na Bible trivia po na kung saan mga kapatid, sobrang detailed din po ng bilang, which is 276. And biruin niyo po mga kapatid kung gaano po kadami yung mga tao na yon na ni isa po, wala pong atin pong Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Hallelujah. And I know mga kapatid na ngayong gabi po, tayo po ay handa na po na makinig po ng salita po ng atin pong Panginoon. And tayo po tayo mga kapatid as we welcome po our exhorter for tonight. Sabihin po nating lahat, God bless you, Sister Chinaren. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Salamat po sa Panginoon na narito po ako sa inyong harapan upang muling magbahagi po ng kanya pong salita. So, sa atin pong pagsisimula mga kapatid, para tayo po ay tuloy-tuloy na atin pong muling purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba ngayong gabing ito. Ang aming pong puso ay nagagalak na muli pong magkatipon-tipon upang pakainin ang amin pong espiritual na pangangatawan. Kaya dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Kayo po ang patuloy na magpalakas, magpatibay, magpalalim at magpaalala sa amin sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong mga salita. Kayo na po ang siyang mag-anoint sa akin, ang siyang magbasbas sa akin, ang siyang gumabay, tumulong sa akin upang maibahagi ko po ang iyong mga salita ng meron pong pag-ibig, meron pong katotohanan, with boldness, but in all truth. Hallelujah, Jesus, with grace. Katulad ng kung paano ka nangangaral sa mga tao, kung paano ka nangangaral sa mga disipulo mo. Hallelujah, Jesus. At kiniklaim po namin ng victory sa pangangaral ng iyong mga salita. Uuwi kami, Panginoon, na nag-uumapaw sa kagalakan at punong-puno ng iyong pong dakilang presensya. We give you the glory, honor, and praise in your mighty name, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So if you have your Bible with you, let's open it in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, basahin ko na lang po sa wikang Tagalog, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Next verse po natin is Hebrews chapter 11, verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. And last verse po natin is Ephesians chapter 1, verse 7. Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Verse 8, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Verse 9, na ipinakalala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pinasya niya sa kanya rin. Talon po tayo ng verse 12, upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Verse 13, na sa Kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y nagsisampalataya,
ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. And last verse po, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Hallelujah! Napakagandang mga mensahe or verses, mga kapatid, mula sa atin pong Panginoon. Ngayong gabi, hayaan niyo po ako mag-exhort sa maikli lamang po na exhortation na may pamagat na nagsasabing, keep believing, or patuloy na maniwala. Malaya po tayo makaupo. Hallelujah, Jesus. Muli isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. And I know, katulad ng sinabi ng atin pong MC, hindi po lingid sa atin pong kaalaman na ngayon pong linggo ay atin pong ginugunita ito pong sinasabing Holy Week. Amen? And pag sinabi pong Holy Week, mga kapatid, alam natin na yearly po, yan po ay nangyayari, yearly po na ginugunita. And kagabi, mga kapatid, habang ako po ay nag-aaral, sinearch ko po kung ano po ang pakahulugan ni Google or ng mundo, mga kapatid, kapag po sinabing Holy Week. Ang sabi po dito, Holy Week is the most sacred week in Christianity. Sabi dito, mga kapatid, ang kanya pong ginamit ay most sacred week, pinakasagradong linggo ng Kristyanismo, mga kapatid. Commemorating the final days of Jesus' life, His crucifixion, and resurrection. So pag sinabi naman natin kasing Christianity, mga kapatid, hindi lang naman ito patungkol sa mga born-again Christians. Alam po natin na ang mga Catholic po, kumbaga nililabel po nila ang kanila pong mga sarili as Christians din po. Kaya pag sinabi po natin Christians, sobrang lawak po niyan. Kaya kapag tinatanong tayo ng mga tao, para ma-distinguish nila, sinasabi po natin na born again. Kasi even ang mga Catholics, sila po ay Christians din. Meaning, mga kapatid, dahil po ang Holy Week ay most sacred week ng Christianity, meaning the world or ang atin pong, sa atin na lang pong bansa, ang atin pong country, acknowledges the sacrifices of Jesus through making it a holiday so people could take time, spending time with the Lord. Amen po. So, ibig sabihin, ina-acknowledge po, pinapahalagahan po ng atin pong nation ang kamatayan, ang pagkabuhay ng atin pong Panginoon. Kasi may holiday Amen? Para lang pong Ramadan. 'Di ba? Kahit naman po hindi po lahat ng tao dito sa Pilipinas ay Muslim, pero nagkakaroon din, mga kapatid, ng holiday. Yung parang isang day lang, mga kapatid, sa Yun, Idil Fitr, mga kapatid. So, ganun din sa Christianity. So, inilaan nila, hindi nga lang isang araw mga kapatid, halos buong isang linggo ay inilalaan po para po gunatain ito pong pagkapako ng atin pong Panginoon sa krus. So, ibig sabihin, kaya may Holy Week ay para yung mga tao ay kausapin ng atin pong Panginoon, maglaan ng mahabang oras para mag-reflect, para alalahanin ang ginawang sakripisyo ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Amen. And we do agree with that, and we do believe in that. However, mga kapatid, reality hits us with the total opposite of what people does during this time. Pero kabaliktaran naman po ang nangyayari, amen? Kapag Holy Week, hindi na po siya nagiging Holy Week, nagiging outing, mga kapatid, amen? Nakikita po natin sa mga My Day ng atin pong mga Facebook friends, ng ating mga kamag-anak, kapag Holy Week, talagang ang mga ilog ay punong-puno ng mga tao, ang dagat, ang swimming pool, nagta-travel naman po yung iba kapag Holy Week kasi, mga kapatid, inisip nila, rest na nila to, para mag-chill sila, para makaalis muna sa lahat ng stress ng mundo. Rest and chill, Netflix muna, chill-chill lang muna, pahinga-pahinga muna. Kasi nga, mga kapatid, walang pasok amen? O kaya naman, household chores, oras na para maglinis ng mga bintana, ng mga bubong, magwalis-walis, hallelujah, maglabahan, hallelujah, dahil ang dami pong mga kailangang labhan, dahil nagtambak na, mga kapatid, sa
pagpasok sa pagtrabaho, o kaya naman yung iba mga kapatid, kahit Holy Week, bukas pa rin yung business, kahit Holy Week, nagtatrabaho pa rin, may mga extra work pa rin, nag-hustle pa rin. Or kaya naman mga kapatid, ang iba, kahit Holy Week, some didn't even pause and stop their daily routine. Para sa iba, hindi ganun kahalaga, hindi ganun may dating, hindi ganun ka-special itong Holy Week para sa kanila. Kaya mas pinipili nilang ipagpatuloy kung ano yung palagi po nilang ginagawa. So marahil itanong natin bakit? Bakit kaya ganun ang actions, ang kaisipan ng mga tao sa sanlibutan kapag Holy Week, na instead na mag-pray, instead na sumimba, instead na mag-aral ng kanyang mga salita, ay iba po ang ginagawa. Imbes na ang ating spiritual ang pakainin, ang physical po nila ang kanila pong pinapakain. Not just because it isn't their priority, not just because it's not important to them, and not just because they're busy, but because they do not believe. Hindi po sila totoong naniniwala. Sapagkat ang definition po ng Bible ng belief, ng faith, ay hindi lang yung naniwala ka with empty mental belief, mga kapatid, sa isip mo lang pero wala kang aksyon. Ang definition po ng Bible ng paniniwala ay may kasama pong paggawa, may kasama pong aksyon. Ibig sabihin, dahil wala silang ginawang aksyon in response sa Holy Week na sinabing most sacred week ng Christianity, they do not believe. Because for them to stop from doing earthly things and duties in order to start doing heavenly things, praying, studying, and fasting is foolishness to them. Ay isa pong kamangmangan para po sa kanila. Ang iba naman, mga kapatid, siguro yung talagang wala talagang amor o wala talagang paniniwala, mga kapatid, sa crucifixion. Para sa kanila, foolishness yung ginawa ni Jesus Christ na siya yung naging mahina, foolishness yung maniwala doon, foolishness na doon sumandig ang iyong puso, ang iyong kaisipan dahil hindi mo alam kung totoo ba yon or kwento-kwento lang naman niya na matagal ng panahon. Kaya para sa kanila, foolishness po ang tumigil panandalian at mag-spend ng time kasama ng atin pong Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi po ng isang quotation na nabasa ko, your beliefs drive your action. Ang atin daw pong paniniwala, dun daw po nakabase yung atin pong mga ginagawa. Diba kapag naniniwala ka sa edukasyon, mag-aaral ka, mga kapatid. Pag naniniwala ka sa albularyo, magpapa-albularyo ka. Kapag naniniwala ka, mga kapatid, na pag ganito ang ginawa mo, yayaman ka. Pag ganito ang ginawa mo, gaganda ka, popogi ka. Gagawin mo, mga kapatid, dahil doon po nakaangkla ang iyo pong puso. Naniniwala ka. At dahil naniniwala ka, yung action mo nakasunod, nakabase doon po sa paniniwala mo. That's why, mga kapatid, if you don't believe the gospel, it will never have a value in your life. It will never have an impact. You may have heard it again and again, and you may have studied it all your life, but unless you believe, nothing will ever change. At ang mga tao naman sa sanlibutan, mga kapatid, hindi naman po bago sa kanila ang gospel eh. Hindi naman bago sa kanila ang crucifixion. Napakarami pong beses na nila itong napakinggan. At kahit nga mga bata, tanungin mo, alam po nila to. Pero dahil hindi po sila tunay na naniniwala, mga kapatid, wala pong pagbabagong nangyayari sa kanilang buhay. Yun lang, sisimba. Yun lang, dadalo, mga kapatid. But after that, para pong wala na. And sadly, that is what's happening in our world. Yun po ang nangyayari sa mundo. Dahil ang kanila pong mga mata ay blinded. May piring, mga kapatid. Piniringan po ng prinsipe ng mundong ito. Walang iba kundi si Satan. Piniringan nila, binalind ni Satan ang mata, ang kaisipan ng mga tao para hindi sila makaunawa. At sila po'y bulag, mga kapatid.
na ang tangi lamang pong cure sa bulag nilang kaisipan at mga mata ay pananampalataya. Na ano pong sabi mga kapatid ng Hebrews chapter 11 verse 1? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Or sa wikang Tagalog, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Makikita mo lamang ang katunayan ng mga bagay kung mananampalataya ka. Makikita mo lamang ang kapangyarihan ng cross, mga kapatid, kung mananampalataya ka. But unless you believe, hindi mo makikita ni mararanasan ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng krus. Hallelujah, Jesus. The power of the gospel doesn't come from knowing. Ang kapangyarihan daw po ng Ebanghelyo, ng krus, ng Kalbaryo ay hindi po nagsisimula sa ating pagkaalam. Malaman natin lahat ng detalye, malaman natin ang buong kwento, malaman natin lahat na nangyari. But from believing, mga kapatid, hindi mo lagi kailangang maintindihan lahat. Maniwala ka lang, mga kapatid, at doon mo makikita ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Ang sabi po, mga kapatid, sa John chapter 1 verse 12, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Magiging anak ka ng Diyos. Hallelujah! Ikaw ay magiging tagapagmana. Paano, mga kapatid? Hindi, sinabi ba dito kailangan alam mo ang lahat? Hindi. Manampalataya ka lamang sa atin pong Panginoon. When we first heard the gospel, when the gospel was first introduced to us, mga kapatid, hindi naman natin alam ang lahat. Hindi naman natin naiintindihan agad ang eternal life. Hindi naman natin naiintindihan agad ang gifts of the Spirit, ang fruit of the Spirit, ang holiness, ang righteousness, ang fasting. Hindi, mga kapatid, sinabi lang sa atin na mahal tayo ng ating Panginoon, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, maniwala ka lang sa Kanya at bibigyan ka niya ng kaligtasan. Yun lang ang narinig natin, mga kapatid, naniwala tayo doon. At dahil naniwala tayo, mga kapatid, nakita po natin, naranasan po natin ang pagkilos ng atin pong Panginoon. Nung naniwala tayo, napakaraming testimony na, mga kapatid, ang atin pong naranasan sa atin pong mga buhay. Nung naniwala lang tayo na nakita natin ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Because miracles happen when someone believes. What did Jesus said to the blind, to the leper, to the sick, to the one with the issue of blood? Anong sabi ng ating pong Panginoon? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hallelujah! Hindi po sinabing pinagaling ka dahil kilala mo ako. Hindi sinabing pinagaling ka dahil alam mo ang lahat. Hindi sinabing pinagaling ka dahil tapat ka. No, mga kapatid. Ang sabi lang doon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hallelujah! Kaya kung papaharapin natin sa Panginoon, mga kapatid, ang isang taong magaling, kahit pa scholar yan, theologian yan, pero kung wala yung pananampalataya, mas kalulugdan ng Panginoon itong taong ito. Walang alam na kahit ano, pero nananampalataya sa atin, Panginoon. Yun po ang kanyang kaluluguran. And so is the power of the gospel, mga kapatid, of the preaching of the cross manifest through our faith. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 15, nung tayo po'y naniwala sa ating pong Panginoon at naintindihan po natin, mga kapatid, ang kanya pong kapangyarihan, ang kanya pong gospel. Ano pong sabi ng John chapter 3 verse 15? Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sabi pa po ng John chapter 11 verse 25,
Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Hallelujah, Jesus! At ang sabi po ng John chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Hallelujah! Hallelujah! Kaya po mga kapatid, walang kapangyarihan ang gospel sa mga tao sa sanlibutan dahil hindi sila naniwala. At dahil hindi sila naniwala, hindi nila alam mga kapatid na kapag tinanggap mo ang Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mamamatay, wala nang sumpa, wala nang sakit, wala nang pagluha. Hallelujah! That's why salamat sa Panginoon, mga kapatid. At nakilala natin siya. Salamat sa Panginoon. Nung narinig natin ang kanyang salita, ay naniwala tayo, mga kapatid. Salamat sa atin pong Panginoon. That's why we do what we do. That's why we live how we live. Kaya tayo, mga kapatid, mayroong ganitong klase ng gawain. Kaya kahit napagod, pumupunta pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tuwing Holy Week, hindi tayo nakikisama sa iba na nag-outing lang sila, pinapasaya ang kanilang physical na katawan. Kaya tuwing Holy Week, mga kapatid, nagpa-fasting tayo, nag-aayuno tayo, nagpupuri tayo, nananalangin tayo, because we understood that the preaching of the cross is the power of God that is bestowed upon us. Hallelujah! Ang kapangyarihan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nilinis. Sabi ng kanta, tinawag niya tayong anak. Hallelujah! Niyakap niya tayo. Hallelujah! Binago ng atin pong Panginoon. Hallelujah! Maaari ba natin minsang pampurihin ang atin pong Panginoon? Hallelujah! 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 At sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, the power of the cross is that it saves, it transforms, and promises eternal life. Yun po ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon dito po sa krus ng Kalbaryo. Hindi ito kamangmangan, mga kapatid, sapagkat naranasan natin ang pagkilos ng Panginoon. Naranasan natin siya sa atin pong buhay. Dahil kung hindi natin siya naranasan, mga kapatid, wala na tayo dito matagal na. Pero nararanasan natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagsama at proteksyon sa ating buhay. The power of the cross, mga kapatid, hindi lang siya patungkol sa buhay na walang hanggan. Dahil yun na po talaga yun. Pero ang isa pang nagagawa, mga kapatid, ng kapangyarihan ng krus, ng ebanghelyo, mga kapatid, is kapag nanghihina ka na, kapag nanlalamig ka na, kapag hindi mo na alam ang gagawin, mga kapatid, kung magpapatuloy ka pa ba o tatalikod na, alalahanin mo lang ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at makikita mo na lang ang sarili mong lumuluha, makikita mo ang sarili mong magpupuri sa ating Panginoon, makikita mo ang sarili mo na muling lalakas at titibay sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Just look on the cross. Look unto Jesus, mga kapatid. At yun po ang magpapalakas sa iyo. And last verse natin, mga kapatid, sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we walk not by faith. We walk by faith, not by sight. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Naalala ko po ang preaching po ng isa pong pastor, mga kapatid, ang pangalan po niya ay si Brother Josh Herring. I don't know kung kilala niyo po siya, pero isa po siyang napakagaling na preacher. Ang sabi po niya sa kanya pong isang preaching na even if it kills me, sabi niya, faith connects to the body. Ang atin daw pong pananampalataya ay konektado sa ating katawan. When the word of God gets into your ears, faith begins to manifest inside of you. We walk by faith. Faith gets your legs in the moving.
Faith makes you move. Faith is chasing. Faith is pursuing. Sabi doon mga kapatid, faith makes you move. Hindi pwedeng sabihin mong may pananampalataya ka pero wala kang ginagawa because faith makes you move. Faith is moving, is pursuing. Hallelujah. So if you find yourself doing nothing for the Lord anymore, you might want to check your faith. Hallelujah. Kung parang hindi ka na dumadalo ng gawain, kung parang hindi mo na nafe-feel mga kapatid ang manalangin, or wala ka nang ginagawa para sa atin pong Panginoon, i-check mo ang pananampalataya mo dahil baka wala ka na nito. Dahil ang tunay na pananampalataya ay may ginagawa mga kapatid. Hallelujah! 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 Kaya I don't know sa mga kapatiran, mga kapatid na wala pong ginagawang engagement sa kaharian ng ating Panginoon. Baka wala pa silang pananampalataya talaga. Dahil ang tunay na pananampalataya kumikilos. Ang tunay na pananampalataya ay nananalangin. Ang tunay na pananampalataya ay nagpupuri sa atin pong Panginoon. So tonight, God's short and simple message to all of us is this: keep believing. Keep believing, mga kapatid. Patuloy tayong maniwala. Dahil hanggat na nandyan po sa ating puso ang pananampalataya, mga kapatid, makakapagpatuloy po tayo sa atin pong Panginoon. Habang may pananampalataya tayo, malinaw ang vision natin na doon ang atin pong tahanan sa kanyang kaharian. Keep your faith. Because as long as you have faith, you move. And when you move, you show up. And showing up until the end means God would take you home. Hallelujah! Praise be the name of the Lord, mga kapatid. To God be all the glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. What a wonderful message from God tonight, mga kapatid. And I know, nasabi nga po nila kung ang mundo po, naniniwala po sila, marahil naririnig nyo na po ito na to see is to believe. Pero tayo po mga Kristiyano, naniniwala po tayo na to believe is to see, mga kapatid, na maniniwala po tayo kahit hindi po natin nakikita, mga kapatid. And ngayon pong gabi na ito, this is a reminder for us, mga kapatid, na huwag po tayong tumigil sa paniniwala po sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. This is a reminder for us, mga kapatid, to keep on believing to Jesus. Hallelujah. I don't know, mga kapatid, kung ano mga pinagdadaanan natin ngayon. Maybe some of us are nandududa po tayo, mga kapatid, pero this is the right time. Ito po ang paalala po sa atin po ng atin pong Panginoon na maniwala po tayo na kung paano niya po tayo iniligtas, mga kapatid, kung paano niya po tayo minahal, ay patuloy niya pa rin po tayong minamahal hanggang sa kasalukuyan. At ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, this is the perfect time, hallelujah, para po makadaupang palad po ang atin pong Panginoon. Hallelujah, sapagkat we are blessed enough, mga kapatid, na makarating po dito. And sabi po, mga kapatid, Sister Chinchin, kung naniniwala po tayo, mga kapatid, ibig sabihin po, naggumagawa po tayo ng action. And ngayon, mga kapatid, na alam ko po na ang mga kaharap ko po ngayon, kaya po tayo narito ngayon, mga kapatid, dahil naniniwala po tayo sa atin pong Panginoon. And ngayon, mga kapatid, sa ating pong pananalangin po, hallelujah, nawa po, mga kapatid, i-take time po natin ang atin pong pananalangin po sa atin pong Panginoon. And ganoon din po lalo't higit, mga kapatid, sa atin pong mga nanonood po sa kasalukuyan. Nawa, mga kapatid, kung paano po kami ganoon pinagpala sa mensahe po ng atin pong Panginoon, ay ganoon din po kayo, mga kapatid, at malaya na po kayong makahanap ng lugar po sa inyo pong tahanan para po makapanalangin po sa atin pong Panginoon. And ganoon din po tayo pong lahat, mga kapatid, ay malaya na po tayong makahanap ng lugar para po manalangin po. And take time po natin, mga kapatid, ang atin pong pagkakataon para po kausapin po ang atin pong Panginoon. Sa Panginoon pong pinakamataas na kapurihan. Hallelujah.